ito yung sinasabi din. Ito ha, magpapaka-honest tayo dito. Ang Pilipino, ang culture talaga natin, number one kasi talaga sa Pilipino, napaka high standard natin. Pag artist is appearance talaga, visual number one. Hello mga Cops and hello mga kasisi, welcome back to my channel and welcome back to DarwinSteady_official, ang mga natatakchiga para sa SB19. Ito, may nakita akong isang TikTok video ni Stel. Medyo nakakasad lang yung context nung video ni Stel dito. So, yun ang gagawin natin ng chika. Siyempre, mga Cops at mga kasisiw, mga berries, kung bago pa rin sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell and comment down there. So, panoorin natin at bigyan natin ito ng komentaryo itong video, TikTok video ni Stel. So let's see, let's go. Kasi pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me, yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. And ito yung sinasabi din. Ito ha, magpapaka-honest tayo dito. Ang Pilipino, ang culture talaga natin, number one kasi talaga sa Pilipino, napaka high standard natin. Pag artist is appearance talaga, visual number one. Disregard kung hindi maganda ang boses, hindi magaling umarte, hindi ganon yung talent, pero pag visual, ano agad, top of the rank agad. So, yun ang dati, ganon, dati. So, super taas ng standard natin pagdating sa artist. So, yung mga ganito na, alam mo yon, nakakawala ng self-confidence. Yung mga ganito na, alam mo yung mga dati na gusto mo na lang, hindi mo namang gustong kalimutan, pero hayaan na lang sana sa nakaraan. Pero inuulit, tapos ginagawa ka pang katatawanan. So, hindi rin maganda sa pakiramdam yun kung sa'yo gawin yun. So, yun lang yung, alam mo yung boses nito ni Stel, may may nagdadamdam siya ng bonggang-bongga. Makikita mo rin sa mata ni Stel. Ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. No. Kinorek siya pakiramdam niya yun Pakailamera tayo. Hindi. May karapatan si Stel na masaktan. Especially siya yun. Tapos ginagawa sa kanya ng mga tao yun. Pero hindi na yung masaktan para sumagot ka. Masaktan para ipaglaban mo pa kung ano yung gusto nilang gawin. Hindi. Masaktan ka kasi ginagamit yung, alam mo yun, yung nakaraan mo. Tapos ginagamit kung saan-saan. You have to write na masaktan doon. Pero hindi na yung para ubusin pa yung energy mo na sagutin pa or sila. Though, hindi lang sa makeup. Hindi, joke. I mean, proud ako doon sa picture na yun. Hindi kasi lang sa makeup. Kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako doon kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman. Yun yung sinasabi ko, it's normal. Yung iba kasi sabi, hindi okay lang yan, walang
No, kailangan mo i-admit na nasasaktan ka din, tsaka apektado ka dun sa nangyayari, di ba? So yun nga, yung sinasabi dun sa old style and then sa new style. So, sana ano na lang din, yun nga, hindi rin kasi talaga natin maaalis. Hindi rin talaga natin basta-basta maiaalis kung gaano tayo ka-standard pagdating sa visual, lalo na sa artist. Yun lang talaga yun. Kasi nga, ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang, ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang, hindi ko naman ibababa yung... May ano din, at some part, may ano din yun. At some part, actually, hindi naman dapat generalize or binibigyan ng justice yung maling ginawa. But, kung titignan mo din, yung may gumawa sa iyo nun, ibig sabihin, hindi lang basta talent talaga ang kailangan mong i-showcase dito. Hindi lang talaga dugot pawis ang kailangan mong ilabas dito. You cannot please everybody. Ang kailangan mo nalagay dito is yung lakas ng loob, determinasyon, tsaka kung hanggang saan ka pwedeng lumaban. Yun na lang talaga dito. Yung level ko dun sa taong nag-post na yun, parang gantihan pa siya. So parang hayaan. So yun lang, nakakaano din, na nakakasad lang as sa part ni Stel. Kasi nakita mo na kung gaano nakasaya si Stel, kung gaano nakasuccessful si Stel, tapos binago niya para sa standard ng mga, di ba, ng mga may ayaw sa kanya. Kasi kung gusto nila yung ganong look, pababaguhin ni Stel, di ba? So ginawa ni Stel yung para mabago yung physical appearance niya for improvement din, para sa sarili niya, para maging yung confident niya, para at some point din, aminin man sa hindi, ma-please yung mga taong nanonood sa kanya. Like what I said, mga Pilipino talaga, marami sa atin, 99% appearance ang tinitignan pagdating sa artist. Talent, second na lang. So, parang 90% ang appearance, 10% ang talent. So, pag hindi ganun kagandahan ng talent, so, okay, may itsura naman. Parang ganun. So, sana wala magalit sa akin ha, kasi gusto ko lang din magpaka-honest. And, na ano lang ako, na at some part, na ano lang din ako kay Stel. Kasi, ginagawa naman ni Stel lahat para ma-please. Admit it or not. Diba? Para ma-please or ma-improve niya. Pero may ganun pa rin mga tao talaga. So, this is it. Comment section kung ano rin masasabi nyo dyan. So, thank you so much for watching. Bye!